Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakikiusap ako na itago niyo na lamang po ako sa pangalang Irma. 27 years old, nakatira ngayon dito sa Araceli, Palawan. May gusto sana akong ibahagi sa inyo na kwento na bagamat totoong nangyari ay mahirap paniwalaan. Maski ako ay aminado dito pero gusto ko pa rin i-share ito sa inyong programa dahil hindi ko alam ang aking gagawin sa ngayon. Magkahalong confusion at takot kasi ang nararamdaman ko sa ngayon. Papa Dudut, sobrang nako-confuse ako dahil akala ko noon ay okay lang and ordinary dreams lamang until may napakinggan akong kwento sa Papa Dudut YouTube channel about sa incubus at sobrang nakarelate ako. Actually naiiyak ako dahil I know yung feeling na delikado pala talaga yung ginagamit ka ng demons tapos ay nagbunga pa yon. Nagtataka ako kung bakit isa ako sa mga babaeng victim nito. Aminin ko sa inyo na hindi naman ako kagandahan. Katunayan ay morena ako at chubby at isa lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko na ngayon ay naging asawa ko na. Anyway, nagtataka ako kung bakit napaka-common sa atin ang incubus. Papa Dudut, nag-start ito since nung mag-college ako sa Western Philippines University sa El Nido. That time ay boyfriend ko na si James at more than 1 year na kaming in a relationship. Hindi ko alam kung anong eksaktong dahilan kung bakit ako nakaranas nito. Pero noong una ang napapanaginipan ko pa lamang ay puro mild lamang. May lalaki, ang gwapo niya, sobra siyang anghel. Yung appearance niya, super nakakaakit. Until now ay hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Sa panaginip ko ay nakilala ko lamang siyang bigla, then hinalikan niya ako. Pagkatapos nun ay bigla na lamang akong nagising. Nainis pa nga ako kasi parang nabitin pa ako. Pero nakonsensya din po ako kasi may boyfriend na ako tapos ganun pa ang iniisip ko. Kaya sinubukan ko kaagad na mag-move on at kalimutan ang mga nangyari. Pero lumipas ang 1 linggo ay napanaginipan ko naman siya. Bali 3 beses ko siyang napanaginipan and puro kiss and hugs lang ang nagaganap. Hanggang sa lumipas pa ang 1 buwan. Siya pa rin ang napapanaginipan ko pero lagi na niya akong sinusundan saan man ako pumunta. Pero puro kiss, hugs and holding hands lang ang ginagawa namin. After 3 months ay mas malala ng mga nangyari. Nagubad na siya sa harapan ko and nakipag-sex daw ako sa kanya. Hindi ko siya matanggihan kasi kakaiba talaga ang kagwapuhan niya. Mukha siyang anghel. At habang may nangyayari sa amin ay feel kong totoong totoo dahil ramdam ko yung sarap, ramdam na ramdam ko pati paghinga ng lalaki kung gaano rin siya nasasarapan sa ginagawa namin. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Pagkagising ko ay nagulat na lamang ako kasi basang-basa ang underwear ko dahil sa kung anong puting likido na sure akong hindi namang galing sa akin. Ako lang ang mag-isa noon sa kwarto kaya nagtataka ako. Sino ang may gawa noon? Samantala ng sumunod na gabi, napanaginipan ko ulit yung lalaking yon. Ang senaryo ay alam nyo, yung mga zombie apocalypse na sa dream ko pero hinalay pa rin ako nung guy and hindi ko naman natanggihan yon. Grabe yung experience ko sa kanya, napakasarap
mas masarap pa sa katotohanan. Mas masarap pa sa nangyayari sa amin ng boyfriend ko sa totoong buhay. Hanggang sa dumating yung sumunod na buwan. Sa pagkakataong ito ay 2 na sila. Yung same guy na madalas kong makita sa panaginip ko, pero may kasama siya na slight na kamukha niya. Pero mas bata itong tignan. Kung totoong tao lamang yun ay mukha siyang nasa edad 13 o 14 lamang. Pero aggressive ang ikalawang lalaki. At may nangyari sa amin. First time kong managinip. Nakasama ako sa isang threesome. At isa yon sa hindi ko makakalimutan. Kasi iba sa pakiramdam. Sa puntong yun ay nawala ang interes ko sa boyfriend ko. Oo, hindi kami naghiwalay ni James at ginagampanan ko pa rin ang obligasyon ko bilang girlfriend niya. Pero hindi na ako naghangad ng romance mula sa kanya. Kasi ang hinahangad ko ay yung lalaking madalas magpakita sa panaginip ko. Bonus na lamang kung kasama niya yung lalaking sa tingin ko ay kapatid niya. At yun na nga papadudot, kada araw, linggo at buwan ay ganon ang nangyayari. Hindi na ako nakokonsensya at nasa isip ko na noon kung makakita ako ng totoong taong kamukhang kamukha ng lalaki sa panaginip ko ay hihiwalayan ko kaagad si James. Pero papadudot, lumipas ang 1 taon simula nung una kong mapanaginipan ng lalaking yon. Dito na ako naka-experience ng creepy na nagaganap. At hindi na ako natutulog that time. Sa bahay ng tita ko sa El Nido kung saan ako nanunuluyan sa 2nd floor. Yung nagre-rent sa amin ay madalas makakita ng itim na lalaking matangkad sa ilalim ng hagdanan namin. By the way, connected yung hagdan sa 2nd and 3rd floor. So ayon sa tenant namin, madalas niyang makita yung lalaki na formal daw ang suot. Hindi niya raw maaninag ang mukha ng lalaki pero kutob niyang afam daw ito. Kung babasehan daw ang tindigan ng lalaki ay para daw itong male supermodel. Nakita rin ito ng kapatid kong si Amy nang minsang dalawin niya ako sa El Nido. At may pagkakataon din na nakita rin ito ni James at ng iba pang pumupunta sa bahay namin. Palaging tambayan ng misteryosong lalaki ang ilalim ng hagdanan namin. Dahil sa mga kwento nila, kinilabutan ako. Tapos naalala ko tuloy yung nakita kong shadow ng lalaking matangkad din nung bata pa ako. Grade 2 ako noon at nakatira pa kami ni mama kay tita at hindi pa kami lumilipat noon sa Araceli. So yun na nga, naglalaro mag-isa sa 3rd floor. Sa 3rd floor kasi kami nakatira ni mama. Yung shadow ng lalaki, nakita ko from my back. Nakatalikod ako that time tapos ay may nakita akong shadow ng matangkad na lalaki sa likuran ko. Paglingon ko sa likuran ko ay wala naman. Hindi ako natakot. Binaliwala ko lang dahil puro paglalaro lang ang nasa isip ko that time. Kaya naisip ko kung isa rin ba yung lalaking nakikita nila sa ilalim ng hagdanan at yung shadow ng lalaking nakita ko noong bata pa ako. Madalas din kaming makarinig ng umaakyat at bumababa ng hagdan. Pero sa tuwing chine-check namin yung hagdanan ay wala namang tao. Tumutunog kasi yung hagdan kapag may dumadaan dahil gawa lamang ito sa kahoy at lumang-luma na. Pero pumasok din sa isipan ko noon na what if yung nakikita kong lalaki sa panaginip ko at yung sinasabi nilang lalaking nakikita nila sa ilalim ng hagdanan ay iisa. Pero dinismiss ko kaagad ang pag-iisip kong yon at nag-move forward na sa buhay. Samantala bumalik na tayo sa dreams ko. Isang gabi natutulog ako. Pero gising ang diwa ko. At habang natutulog ako ay nakikita ko yung soul ko. Tumataas palayo sa body ko. At habang nangyayari yon, nakikita ko ng live yung pinsan kong lalaki sa labas ng room na nanonood lang ng TV. Naguguluhan ako dahil gising ako na nananaginip ako or what? Habang nakalutang ang kaluluwa ko. Tinatawag ko ang kapatid ko pero hindi siya lumilingon. Natatakot na ako ng sobra kasi kahit na anong sigaw ko ay hindi niya ako marinig. Irma,
Tawag sa akin ng isang nakakatakot na boses. Para bang nanggaling sa ilalim ng lupa. In other words, boses demonyo. Siyempre sa takot ay agad akong lumingon sa likuran ko kung saan nanggagaling ang boses. At nagulat ako, Papa Dudut, kasi nakita ko yung lalaki sa panaginip ko. O gwapo pa rin siya pero maputla ang balat niya at mamula-mula ang kanyang mata. Kaya naman kinilabutan ako. Sino ka? Tangi kong nasabi kahit nakilala ko kung sino siya. Ang may gusto sa'yo, sagot sa akin ng misteryosong nilalang. Ikaw ba yung lalaki sa panaginip ko? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Alam mo ang sagot, Irma. Yun ang tugon niya sa akin. Halika Irma, gawin natin ulit yung ginagawa natin dati. Nauuhaw ako sa iyong paglalambing. Pangaakit ng misteryosong nilalang sa akin. Lumayo ka sa akin. Bigla ko nasabi dahil sa takot. Huwag ka naman laban, Irma. Hindi ka makakalaban sa akin. Mas malakas ako sa pinapaniwalaan mo. Wika ng lalaki. Pagkatapos ay hinablot niya ang braso ko at agad kaming nag-teleport sa aking kwarto. Kinakabahan pa rin ako ng mga sandaling yon pero etong nilalang nakaharap ko ay nagsimula ng maghubad ng kanyang damit at tumambad sa akin ang mala Adonis niyang katawan. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Irma? Hindi ka na ba naaakit sa katawan ko? Hindi ba't gustong gusto mo ako? Halos mabaliw ka dati kapag niroromansa kita. Pangaakit ng nilalang sa akin. Pero hindi ako kumilos noon. Nakatingin lamang ako sa kanya habang naiiyak sa takot. Mamayang kaunti ay hinaplos na lamang ng nilalang na yon ang kanyang katawan at iginalaw ito na para bang sumasayaw. Pero para siyang sayaw ng isang macho dancer. Napalunok ako noon at aaminin kong muntik na akong maakit at lapitan siya. Pero biglang may pumasok noon sa isipan ko ang pangalan ng Diyos. In Jesus' name, pabulong na wika ko. Biglang tumigil naman ang nilalang sa kanyang ginagawa at masama itong tumitig sa akin. Pero nagdasal pa rin ako. In 10 seconds ay nawala ang nilalang sa harapan ko at doon ay nagising na ako. Tinawag ko ang pangalan ni mama, tita at ang pinsan ko na nanonood ng TV sa sala. Pinuntahan nila ako at naabutan nila akong umiiyak sa sobrang takot dahil first time kong maka-experience yung umangat at humiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Ang sabi sa akin ng pinsan ko ay naririnig niya raw talaga yung pagtawag ko sa kanya pero hindi niya lang daw ako pinapansin. Sa kanya lang ako nilapitan ng grabe na raw ang pag-iyak ko. Pagkatapos noon ay nag-decide akong pumunta ng simbahan para magdasal sa Panginoon at humingi noon ng gabay. Samantala dumating ang anniversary namin ni James. Nag-check-in kami sa isang hotel pero walang nangyari sa amin hanggang sa nakatulog na kami. Mamayang kaunti ay napanaginipan ko na naman ang lalaki sa panaginip ko. This time ang itsura niya ay yung itsura noong nagpakita siya sa akin noong mag-astral projection ang kaluluwa ko. Yes, nandun ang takot pero nag-sex pa rin kami sa panaginip ko hanggang sa nagising ako. Pero laking gulat ko nang makita ko nakapatong sa akin si James. Puting-puti ang kanyang mga mata at para siyang sinasapian. Tapos yung boses niya ay boses ng lalaki sa aking panaginip. Siyempre pumalag ako kasi natatakot ako. Pero nakapasok na si James sa katawan ko at malakas ang puwersa niya kaya hindi ko magawang makapalag. Naiyak na lamang ako habang pinagmamasdan si James na tila ba sinasapian kasi bukod sa puti ang mata niya. Naglalaway siya na parang uhaw na uhaw sa pakikipagsiping. At noong maramdaman kong nakaraos na siya ay bigla siyang nangisay sa ibabaw ko at nawala ng malay. Doon ko pa lamang naialis ang katawan ko sa kanya. Mamayang kaunti ay nagising si James umiiyak. Agad akong lumapit sa kanya at inalo ang boyfriend ko. Bakit ka umiiyak? Ano bang napanaginipan mo? Tanong ko habang naiiyak na rin ako sa takot. Napanaginipan ko na ginagahasa ka raw ng demonyo. Gusto kitang tulungan noon pero pinipigilan ako ng isa niyang kasama na demonyo rin. Sinubukan kong manlaban para saklolohan ka pero sadyang malakas sila sa akin.
Kaya wala akong magawa kundi ang tingnan lamang kita habang pinagsasamantalahan nung demonyo, Irma. Sorry kung hindi kita nailigtas. Kwento ni James sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Masamang panaginip lang yon. Ang sabi ko naman. Hindi, Irma, parang totoo yung nakita ko. Ang sabi pa ni James sa akin. Pero dahil sa pagod na rin at nangihinang katawan ay nawala ng malay si James. Pagkatapos noon, kaya nag-decide ako na ihiga na lamang siya sa kama ng maayos at binantayan ko siya. Hindi na ako natulog ng gabing yon. At yun na nga, Papa Dudut. Makalipas ang 1.5 buwan simula nang mangyari yon, ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa pangangatawan ko. Hanggang sa nag-decide ako na mag-pregnancy test sa payo na rin ng tita ko. At yun na nga, nag-positive ako. Buntis ako. Agad ko itong sinabi kay James at natuwa naman siya dahil magiging tatay na raw siya. Pero ako ay iba ang nasa isipan ko. Maaaring si James ang biological father ng dinadala ko pero hindi siya ang tunay na nakabuntis sa akin kundi isang incubus. 2 months after ay nagpakasal kami ni James sa huwes at nag-decide kaming bumalik sa bayan na kinalakhan ko, ang bayan ng Araceli. Hindi naman mahirap maghanap ng trabaho si James dahil mabilis siyang nakapasok bilang agent ng isang travel and tours sa bayan namin. Habang ako ay naninibago noon kasi first time kong magdalang tao. At saka ng mga panahong yon ay nakakaramdam na ako ng kababalaghan sa bahay. Isang gabi bago kami matulog ng asawa ko ay nagbukas kami ng bintana dahil sa sobrang init ng panahon at ang buwan ng Abril ay sakto sa summer season. Nakabintelador pa lamang kami noon. Malaking bagay yung hangin na galing sa labas para makaramdam ng lamig. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ako sa pagkakatulog dahil sa amoy na hindi ko malimutan. Amoy masangsang na isda na bulok ang kahoy. Kinutuba na ako. Pagkatapos noon ay nakarinig ako ng sitsit mula sa labas ng bintana. Kaya agad kong nilingon yon at nagimbal ako kasi may taong nakasilip sa bintana. Noong una ay inakala kong aswang ito kaya sinubukan kong gisingin si James. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko siya magising-gising kasi sobrang lalim ng kanyang tulog. Kumusta na ang anak natin, Irma? Tanong sa akin ng isang pamilyar na boses. Hindi mo to anak. Anak namin ito ni James, git ko. Ano ko yung dinadala mo sa sinapupunan mo? Muling balik sa akin ang nilalang na nakasilip sa bintana. Kinilabutan naman ako kasi biglang gumalaw yung pinagbubuntis ko. Irma, anak ko yan. Itanggi mo man o hindi. Huwag kang magalala, babantayan ko yung anak ko pero hindi ko siya kukunin mula sa iyo. Wika ng nilalang. Pagkatapos noon ay nagising na ako. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako naging masaya sa pagbubuntis ko. Nakakaramdam ako ng takot noon na nauwi sa matinding depression. Hindi ko matanggap na ang ipinagbubuntis ko ay anak ng isang dyablo. Sa kabilang banda ay dumating ang araw na nanganak na ako. Nung una ay natatakot akong hawakan ng sanggol. Pero nung makita ko ito at kamukha naman ni James, ay naisip ko na anak talaga ito ng asawa ko. Kaya bumalik ang pagmamahal ko sa anak ko at naging hands-on mama po ako. Kaya lagi talaga napuyat ako kasi nagbabantay ako kay baby. Anyway, kapag araw ay kami lang ng anak ko ang nasa bahay dahil ang asawa ko ay nasa trabaho. As usual po, habang natutulog na ulit kami, ay nararamdaman ko talaga na sobrang heavy na ng mata ko. Pero yung bibi ko ay naglalaro din siya sa tabi ko. Hanggang sa hindi ko na namalaya na nakatulog na ako. At yun nga, nakaranas ako ng sleep paralysis. At patungo na sa astral projection. Pero hindi ko yun nilabanan para alam ko kung anong mangyayari sa spiritual plane. Maya-maya lang ay may nalanghap akong mabango. As in parang pabango ng lalaki sa sobrang bango po nito. Until now ay naaalala ko pa rin ang amoy na yon. Nung dinilat ko ang mga mata ko, may nakatayong nilalang na medyo binibend yung tuhod niya. Kasi hindi siya magkasya at mababa ang kisame. Mataas siya at may malaking pangangatawan.
Nandun siya sa gilid ng pintuan at pinagmamasdan ang baby ko. Ito namang baby ko ay parang tumatawa at parang gustong makipaglaro sa kakaibang nilalang na yon. Dahil nanay ako, syempre nagpanik po ako at nagdasal ako kay Lord. Ng Lord's Prayer hanggang sa parang nakita ko na tumayo siya at may kulay gray na balabal sa ulo niya kaya hindi ko makita ang itsura niya. Hindi ako makafocus kasi gising pa ang anak ko, baka mapaano siya. Hanggang sa nagsabi ako sa anak ko na kahit na hindi niya ako marinig na, "Baby, help mo si mama pati ng mga gabay mo." Pagkatapos noon ay parang kumalma ako at nagdasal naman ako ng Angel of God para sa amin ang anak ko. Pagkatapos ay biglang naglaho yung malaking nilalang. Akala ko ay tapos na, pero biglang may nagsalita sa tabi ng anak ko. Laking gulat ko nang makita kong nakatayo doon ang incubus na humalay sa akin. "Irma, yung nakita mo ay ang magiging gabay ng anak natin. Babantayan niya si Jamil hanggang sa lumaki na ito at magkaroon ng sariling pamilya." Wika ng nilalang sa akin. Pagkatapos noon ay nagising na ako at panaginip lang pala ang lahat. At nakita kong tulog na ang anak ko kaya hinayaan ko na lamang habang nag-decide akong huwag nang matulog muna para bantayan si Jamil. Samantala isang araw habang kumakain kami ng sister-in-law ko, may na-share siya sa akin about sa panaginip niya dahil andon yung pamangkin niya at ako daw. Yung senaryo sa panaginip niya ay meron daw aswang na nililibot yung bahay namin dahil may gusto itong kunin o pagdiskitahan sa bahay, which is anak ko daw. Pero meron daw siyang nakitang malaking lalaki na sobrang taas at may panyo sa ulo na nakatayo sa likuran namin kaya hindi kami malapitan ng mga aswang. Bigla ko naisip yung sinabi sa akin ng incubus. Ibig sabihin ay totoo ang napanaginipan ko. May bantay ang anak ko. Nakaramdam naman ako ng panik kaya dinala ko ang anak ko sa kaibigan ko na healer. At sinabi nga niya sa akin na mayroon nga daw gabay ang anak ko. At ang anak ko raw ay hindi talaga anak ni James. Pero in a spiritual sense. Hindi ko naintindihan sa part na yon. Pero sabi sa akin ng kaibigan ko pa nagkaroon na ng kamalayan si Jamil ay i-introduce ko raw siya sa mga gawaing simbahan para mapalapit ito sa Diyos. Since anak daw ito ng isang incubus, natatakot ang kaibigan ko na baka magmana ito ng pagiging dyablo. Ang sabi ko naman hanggat nabubuhay ako ay hindi ko hahayaang malagay si Jamil sa kamay ng kadiliman. Sa ngayon Papa Dudut ay lumaki na ang anak ko, so far ay may takot naman siya sa Diyos. Pero kinakabahan ako kasi marami na ang nagsasabi sa akin na nakikita daw nila ang malaking nilalang na nagbabantay sa anak ko. At nagpapakita pa rin sa akin ang incubus niyang tatay, pero wala namang nangyayaring sex sa aming dalawa. Dinadalaw lamang niya ang anak namin para kumustahin. Samantala lalong lumala ang confusion ko Papa Dudut nang minsang ipa-DNA test ko sa Jamil gamit ang naipon kong pera. Ang nakakagulat ay hindi nagmatch sina Jamil at James. Ibig sabihin ay hindi talaga anak ng asawa ko si Jamil. Dito ako labis na naguluhan. Hindi naman masasabing napalitan si Jamil doon sa ospital kasi match naman kaming dalawa. Hindi lang talaga nagmatch ang DNA ni Jamil sa asawa ko. Sa ngayon ay hindi pa rin alam ni James ang katotohanan. Ayokong malaman niya kasi baka isipin niya na nagtaksil ako. Physically hindi ako nagtaksil sa asawa ko pero aaminin kong naging marupok ako noon sa incubus na nagpapakita sa panaginip ko. Hanggang ngayon ay inuusig din po ako ng konsensya. Hindi ko na alam ang aking gagawin sa totoo lang. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito at mapiling i-ere. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Irma. Maraming salamat Irma sa pag-share mo ng kwento sa aming programa. Nakakalito lamang dahil physically alam mong si James ang nakabuntis sa iyo. Pero lumabas ka mo sa DNA test na hindi sila nagmatch. Well, wala kaming masasabi o may bibigay na conclusions kung bakit nangyari yon kasi hindi naman namin alam ang katotohanan. Ganon pa man, kaya ka siguro madalas lapitan ng demonyo o incubus o kung ano man yan ay dahil sa mahina siguro ang pananampalataya mo sa Panginoon noon.
kung malakas ang belief mo sa ating may kapal, at kung palagi kang nagdarasal, hindi ka lalapitan ng masasamang elemento lalo na ng demonyo. Try to examine yourself, examine your faith, at isama mo si Jamil sa spiritual journey mo towards God. Irma, palagi mong tatandaan sa kabila ng mga naranasan mo ngayon, ang Diyos lamang ang tanging makakatulong sa iyo. Suportahan ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories na ating pinopost. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Bantayang mabuti ang inyong mga pinakikinggan at i-report po natin yung mga nagnanakaw ng ating content, no? At kapag may time po tayo, we will report them sa YouTube para ma-terminate po ang kanilang mga account. Anyways, ako naman po ay may mga kinakausap ng tao to help me na mahanap ang source ng mga taong nagnanakaw ng ating content. Pinapaalala ko po na trademark po ang content ng inyo pong si Papa Dudut. Ito po ay naka-IPO. Ibig sabihin, nobody can use it at pwede ko po silang ihabla sa paggamit nito nang walang permiso. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-re-report ng mga nagnanakaw ng aming content at mga nagsusumbong sa amin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.